Naglagay ako ng artificial grass dito sa aming garden, kaya tara mga mi, samahan niyo na naman ako sa aking mga ganap ngayong araw. Ilang taon na nga kami dito sa bahay at ganito pa rin yung itsura ng garden namin. Medyo hindi kaaya-ayan tignan, parang napabayaan na kahit hindi naman. Kaya nag-decide na ako na maglagay ng artificial grass dito sa aming garden kasi gusto ko talaga siyang gawing mas maaliwalas, maging presko sa mata at syempre mas maayos tignan. May mga damo namang tumutubo dito pero hindi sa lahat ng parte, kaya ang pangit niyang tignan kasi patsi-patsi yung tubo ng damo tapos parang nagmumukha siyang madumi. Ngayong araw nga dumating na yung in-order ko na artificial grass, kaya syempre hindi na ako nakapaghintay pa. Excited na akong makita kung anong magiging itsura niya once na mailagay na dito. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna maglinis dito. Tatanggalin ko muna yung mga damo at lilinisin yung area para maayos yung kalalabasan nito. Ang plano talaga namin dito dapat magpapalagay na lang kami ng Bermuda grass, pero nalaman namin na medyo mahirap palang i-maintain ng Bermuda grass dahil may panahon na natutuyo ito. Sayang naman yung gagastusin sa pagpapalagay kung ganun lang din yung mangyayari, lalo na hindi naman biro yung presyo ng pagpapalagay nun at sa laki ng garden namin ay malaki din ang kakailanganin na budget. Nung nag-inquire nga ako ng pagpapalandscape para sa garden namin ay nasa 30k ang estimate nila, kaya ang sabi ko kay Daddy Bino, itry na lang namin maglagay ng artificial grass dito sa garden. Mga bandang hapon na nung nagsimula akong magbunot ng mga damo dito, kaya hindi na mainit at sakto pa nga na parang makulimlim ang paligid kaya medyo presko yung hangin. Hindi pa nga ako nangangalahati sa pagbubunot ng damo bigla namang umambon at since sakto talaga parang sinusubok yung kasipagan ko. Kumuha lang ako ng payong tapos tinuloy ko pa rin yung ginagawa ko. Ayoko kasi talagang tumigil. Kapag huminto ako, alam ko na sa sarili ko na baka tamarin naman na ako at hindi na to matapos. Kaya kahit umuulan, go na go pa rin ako mga mi. After ko bunutin yung mga damo, naglagay naman na ako ng buhangin dito para pagpantayin yung lupa. Nabanggit ko nga sa last vlog ko nung nag-DIY kami ni Mami La sa paglalagay ng bricks sa main entrance ng bahay namin ay umorder ako ng buhangin at pinasobrahan ko yung order ko dahil balak kong i-makeover din yung garden namin. Bali yung natira nilagay ko muna sa sako at nilagay pansamantala dito sa gilid ng bahay kasi nakakahiya kung pakalat-kalat yung buhangin sa labas ng bakod namin. Ginamitan ko na nga rin ito ng kalaykay tapos pinatag-patag yung lupa. Then ito na mga mi, ilalatag ko na yung artificial grass. Sobrang laki nitong binili ko at sinukat ko talaga dito siya sa garden namin para saktong-sakto. Nasa 4x5 meters yung sukat nitong binili ko kaya sobrang bigat nung dineliver. Nung una, medyo nag-aalangan talaga ako mag-order kasi kako baka hindi maganda yung quality, pero tinignan ko naman sa reviews ay mukhang okay naman at hindi nga ako nagkamali dahil ang kapal nung mismong artificial grass at ang ganda ng quality. Kahit nga ginupitan ko pa yung ibang side ng artificial grass ay hindi nasira. Kailangan ko talaga kasi siyang gupitan para tumugma dun sa gilid at hugis ng bakod, lalo na dun sa mga sulok na hindi pantay. Tapos kinabukasan naman ay bumili na rin ako ng karagdagang mga halaman na ilalagay dito sa garden. Iba't ibang klase na nga yung binili ko at nilagay ko ito sa gilid ng bakod. Actually, nung una, medyo natatakot talaga ako na baka magkaroon ng amoy yung mismong artificial grass. Syempre, nasa labas siya, siguradong mauulanan, tapos maaarawan pa. Iniisip ko nga baka pagtagal ay mag-amoy kulo, pero may mga nakita na rin akong ibang lugar, lalo na yung mga coffee shop na naka-artificial grass din. Outdoor din yung iba, exposed talaga sa ulan at araw, pero so far ay okay naman, kaya dun na rin ako medyo napanatag at mas naging confident na ituloy na yung decision ko na mag-artificial grass dito sa garden namin. Nagtira nga lang pala ako ng space sa may gilid ng bakod dahil balak ko naman magtanim ng halaman doon. Nakakatawa nga dahil kinabukasan nasubukan na nga agad yung nilagay ko at umulan na nga ng napakalakas. Ayan na mga mi, eto na yung kinalabasan ng garden namin. From dating walang kabuhay-buhay ay nagkaroon na ng buhay ngayon at kahit papaano unti-unti nang naaayos yung garden namin. Sobrang worth it talaga kahit DIY lang at mas maaliwalas ng tignan kapag ka may mga halaman at nakakawala talaga ng stress. Yun lang, Momshi, bye!